Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So actually, katatapos lang namin mag-live itong time na nire-record ko ito. Magre-recap lang tayo doon sa mga revelations kagabi. Actually, dapat ngayon pa lang natin mapapanood yung 10 eh. 10 ang sabi ni The Kings pero napaaga. Naging 9. So juicy yung mga nangyari no regarding sa update ng kaso ni Tito Norms. Or may mga kasama siya na kaso na non-bailable. Actually, wala namang kasong non-bailable talaga, pero pwede naman sila mag-file ng petition for bail. Kaya lang, habang nagpipetition for bail ka, nasa loob ka, nasa oblo ka, 'di ba? So ano ba yung mga nalaman natin kahapon sa live ni Sir The Kings? Si Sir The Kings pala, ang tinutulungan niya ay si Ma'am Karen Whitmore. Ito 'yon kung gusto niyo mapanood yung live ni The Kings. Oo nga pala wait lang. May ipa-plug lang ako. May alam niyo ba na may bago akong channel? May bago akong channel yung Bungo Mystery Inc. Ito papakita ko sa inyo ha. Hindi pa siya nasa-search eh. Tinatry kong ma-search yung channel ko. Naalala ko lang eh, ito. Wait lang ha. Baka interesado lang kayo, hindi ko naman kayo pinipilit na i-subscribe or ano. Baka lang kasi interesado kayo, ito yung bagong channel ko. Dito ko i-upload yung mga explorations ko, no. Actually may na siya, may 30 subscribers at 4 videos. Yung mga ghost hunting ko dito, kung interesado lang naman kayo, Bungo Mystery Inc. Yung link ilalagay ko dyan sa baba ha. Anyway, patuloy tayo dito sa alam ko dito kayo mas interesado. So, kung gusto niyo mapanood yung live ni Sir The Kings, nandito 'yan sa channel ko, pinablish ko naman ito eh. Ito yung thumbnail, Kulaong +8. Ang ganti ng mga inapi at niloko ni Kulaong daw. Ito yung title nung live ni The Kings. So diniscuss nila dyan kasama si Ma'am Karen Whitmore. Siya pala yung magkakasong umuwing mami, 'di ba? Now, nag-live kami after nito at may details pang binigay na pag-uusapan natin ngayon. May details na binigay si The Kings sa pag-uusapan natin. So, si Ma'am Karen Whitmore pala yon. Dito ko dinocument sa sa wall ko sa FB eh. So, ito yung na-interview ni Sir MG na ang nasabi, ang nakuha daw sa kanya. Hindi kasama palipad nito ha. Iba yung mga palipad-palipad. Ayon kasi sa data ko, isa siya sa mga top na nagpapalipad kay Tito Norman nun eh. Malaki din ang naipalipad nito sa channel ni Tito Norman nun. Nung time na active to si Ma'am Karen, I think nasa top 3 yata siya or top 5 na best in palipad. Pero ito talagang pinaglalaban ni Ma'am Karen ay ito ay talaga yung utang. Ito ay documented. Nagpatulong sila kay Attorney Aboy. Kung kilala niyo si Attorney Aboy, siya ang head ng CICC. Ngayon, nakikita niyo naman yun every time na may problem sa tungkol sa sa mga cyber crime or sa kanya kasi nagpapa-authenticate. Parang ito eh, parang departamento ito na kung saan may kinalaman sa cybersecurity, cybercrime, no? Meron sila mga investigador din diyan. Buti naman nagkaganyan ng Pilipinas, no? Kasi laganap na ngayon ang mga problemang ganyan eh. So, kami, sasabihin ko naman sa inyo, hindi na iba sa amin si Attorney Aboy Paraiso. Si Attorney Aboy Paraiso po ay miyembro ng UTW before na lumalaban kay FLM noon, kung saan din ako kabilang. Kaya hindi naman sa kung tatanungin niyo si Sir Aboy Paraiso, kilala niya ako. Di ba pinadala ako ng jacket niya ni Sir Aboy eh. Birthday ko yata noon. Tapos yung microphone sa
So, mabait yung sobrang bait ni Attorney Aboy. Hindi ka maiilang, siguro maiilang ka kung unang malalapitan mo, no? Pero, pag nakakilala mo siya, para siyang barkada lang talaga. So, kasama namin yung dati. Yan, sila Sir Yulen, sila Boss Mike Cervera, Takeru, no? Yung kung nadidebunk man nila ni Sir Caio sila, Sir Mike Cervera, Takeru, etc. Yun ay political po yun, di ba? Labas tayo dun kung ano yung political belief nila. Anyway, so yun ang mahirap kasi dito eh. Dating member ng UTW, yung nag-iimbestiga at nagkakaso kay FLM. Kaya talagang kahit papaano, mafofokusan to kasi alam ni Attorney Aboy talaga yung history nito. Kahit nga sinasabi ni The Kings, kahit daw janitor doon, kilala si FLM. Doon sa opisina nila. So, yun nga, mukhang ang pinaka mapapahamak talaga si Sardong Batalan. Matagal na pala nilang tinatrabaho to ng palihim. Inayos pala talaga nila to. Kaya nung pagpunta kila Attorney Aboy, pina-authenticate na yung mga dapat pa-authenticate kasi magfa-file talaga ng kaso. No? Tinulungan din sila ng mga investigador doon, ng mga lawyer doon, kung ano yung mga possibilities na dapat gawin. So, si Sardong Batalan ang mukhang yari, no? 'Di ba? At nalaman din natin na sa Davao nagsampa. Kasi taga doon pala si Ma'am Karen Whitmore sa Davao. Nako, yari, men. Tapos merong separate case daw na final dito. Siyempre, hindi ko na tinanong kung ano yung detalye, no? In right time kasi, sasabihin naman nila yan, yung mga pero as listener, katulad nyo rin ako na ayoko na rin kalkalin pa. Ang importante, alam natin, may nangyayari dito sa case na to. So, ano ba yung mga nalaman sa Davao, may sinampa. Then may isasampa din sana sa Gensan, kaya lang may nangyaring trahedya yung Lindol, di ba? So, hindi na natuloy. Kasi I'm so sure, busy din yung mga tao doon na asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. Akala ko nga nung una, kaya nasa Davao si Sir The Kings, akala ko may gig siya doon. 'Di ba kilala natin si Sir The Kings kung saan napupunta yan, nagpe-perform. Akala natin may gig siya doon, pero hindi pala. Ito pala yung tinatrabaho nila. Kasama niya si Sir JC De La Cruz. Tandaan nyo mga men, lalo na yung mga pro FLM, ito, hindi galing ito sa grupo namin dati. Yung magsasampa kay FLM. Hindi galing sa grupo namin to. 'Di ba? Hindi niyo masasabi na dahil galit lang kay FLM kaya kakasuhan yung mga imbentong kaso, kasi kadalasan yan ang ibibintang eh. Imbentong kaso lang yan kasi galit kay FLM. No! Alam niyo kung bakit? Mga dating kasama niya ito. Yung tumatrabaho kay FLM dati, mga dating kasama niya na hindi ko iniisip na ganito ang mangyayari. Lalo na si Sir JC De La Cruz, kasama niya, ganun ni Sekyama dati yan. Si Sekyama ay sekretary ni Tito Norms, di ba? Ganun ni Sekyama si Sir JC. Tapos si Sir The Kings naman, dating tauhan ni FLM. Tapos si Ma'am Karen Whitmore, dating mami, yung code kasi na mami, ganito, no? Kapag may sinabi kasi sa FLM na mami or kapatid niya, asahan nyo, hindi yun literal. Katulad nun, di ba? Tinanong natin si Casper at tinanong ni Sir MG si Ian dati. May naririnig silang kapatid ko. Hindi yon, hindi siya literal na yung talagang kapatid. Yun ay parang way ni Tito Norms yon para, alam mo na, maging kapalagayan yung loob. 'Di ba? Yung ganon, way ni Tito Norms yun eh. Na para ma-feel nung tao special siya.
'Di ba? Lalo na yung pagiging mommy, yung mga mommy kasi na yan, mga ano yan, VIP yan sa Kulaong Nation noon before. Yun yung mga lagi niya sina-shout out, lagi niyang inano, kasi inaalagaan niya yung mga yan, ito yung kasi mga nagbibigay ng pera. At isa si Ma'am Karen Whitmore doon. Nakalaunan, di ba? Kalaunan na sinabi niya hindi niya daw kilala. Tapos may nag-leak na video na kilala niya naman yung sinasabi niya na bigyan ng 250,000 daw. 'Di ba? Yun yung ano, yun yung mga ah conflict na sa pahayag niya. At naraman din natin ang detalye ang nakuha pala kay ano, kay Ma'am Karen Whitmore. More or less ay 30,000 pounds. Magkano yun? 30,000 pounds. Tingnan nga natin. Ah, 30,000 UK pound ito eh. UK pound to Philippine peso. Tingnan nga natin. Almost 2.5 million. Yun ang nakuha kay Ma'am Karen. Tandaan nyo, itong 30,000 pound na to, ito yung niloan ni Ma'am Karen. 'Di ba? Tapos yung ano, yung palipad, hindi kasama ito sa palipad ha. Almost 2.5 ang nakuha siya. Pero kung sinasabi kasi ni ano ni Sir The Kings, parang masyado din daw silang namamahalan do sa gastos na ginawa ni Ma'am Karen sa kanila. Siyempre, plane ticket, papuntang Davao, hotel accommodations, ano. Talagang ito si Ma'am Karen, may sinasabi din pala talaga ito. Hindi siya yung pipitsugin na nakuhanan ng 50,000, 100,000, hindi. Feeling ko yung ano, yung ano neto, yung naibigay neto, ano eh, kakayanin niya naman. Kaya lang syempre, ang nakikita ko nangingibabaw dito yung ginawa niyang tanga itong taong ito. Kasi yan naman ang purpose eh, yung ginawa siyang tanga. Yung pera kasi, alam mo, sometimes no, yung pera katulad nung sinabi ko do sa live, pwede kasing mapalitan yun eh. Yung halimbawa ganito no, nanghihingi ka sa akin ano, baka pwede namang ano, mabigyan mo ko ng 500 tulong, 'di ba? Kasi let's say may sakit ako or ano, bibigyan kita ng 500. Yung pagbigay kasi ng pera sometimes, mga kababayan ko, okay lang 'yon. 'Di ba? Kaya mong mawalan ng 500 eh. Pero kung malalaman mo yung 500 na binigay mo, pinangsugal lang, hindi pinangpagamot sa kung ano man yung dapat pagamutin, ano. Nakakainsulto sa pagkatao 'yun. Feeling ko dumating na ito do sa puntong ganun. Kasi sabi ni ano Sir The Kings, laki din daw ng gastos nila eh dito sa trabaho na ito eh. Yung ganyan eh. Talagang willing na willing ito si Ma'am Karen na matuloy ito. Talagang tinutuon niya yung sinabi dun sa ano ni Ma'am ni Sir MG, 'di ba? Ang nakakainis na part nito nung nakakaisip na nainis sa part na content ko ito dati eh. Si Food Genius kasi gumawa na ito ng peking account na kunyari siya si Norman. I don't know if si Food Genius yung gumawa nun, ano, pero may pinost na convo kasi dati, na content ko yun before, hindi ko na malaman kung anong title eh. Basta ang title nun, parang kinausap si Sardong Batalan. Dong, sasampahan tayo ng kaso, Dong. Parang damay tayo, ganon. May mga ebidensya, Dong. Tapos ang banat ni Sardong Batalan parang wina-water down niya lang na edi pakiusapan na lang. Alam mo yun, nakakabwisit ano yung parang inuto nyo tapos parang pagkakasungan pakiusapan na lang. Anong tingin nyo doon sa tao? Tanga?
'Di ba? Maybe nung time na nakukunan nyo ng pera, syempre, 'di ba? Kaya dahil bulag ng pagmamahal sa inyo. Pero ngayon, syempre, na-realize na nung tao na may mali eh. 'Di ba? Tapos sa Davao kayo sasampahan, men. 'Di ba? Yung PI nyo nun sa Davao. Luluwas kayo ng Davao nun, men. Kayo Limor. So ito yung mga ito yung mga honorable mention na kasama ni Tito Norms na na may panloloko or kasama doon sa ang kaso pala is syndicated estafa, no? Syndicated estafa. Pero dapat 3 or more yung magrereklamo para large scale din. Pero meron ditong twist na hindi na mention doon sa live ni Sir The Kings. So ito si Sir Dong Batalan, hindi pwede itong maging maging may nagsasabi, paano pag nag-star witness si Sir Dong Batalan? Hindi kasi isa siya sa most guilty Isa siya sa malaki yung nagawa, hindi siya pwedeng mag-star witness Number 2, si Ma'am Yama. Ma'am Yama. Di ba? Hindi naman maitatanggi na lahat. Kaibigan ko to si Ma'am Yama. Pero kaya lang, di ba? Kung sisingilin si Ma'am Yama, wala naman tayo magawa doon. Di ba? Wala kasama si Ma'am Yama doon Noong time na yun Kasama ka, Ma'am Yama. Shoutout sa'yo, Ma'am Yama. Number 3, itong Benok na to, anak ito ni Sir Dong Batalan. Ito, mabait naman daw ito. Kinakausap ni Ma'am Karen, kaya lang, parang wala na siyang balak sagutin or tulungan do sa problema. Siguro tatay niya, parang sinuswep under the rug lang. Hayaan mo yan, mapapakiusapan niya, parang ganun siguro. The number 4, si Von. Itong Von na to, may nag-comment ako daw itong Von na to. Hindi. Ang Von na to, ito yung kabarkada din ni Benok yata, nakasama doon sa grupo nila. Ito yung isa sa mga gunner nung araw Kung naaalala niyo yung nagpapagupit si Tito Norms, di ba? Tapos, Dong, yung mga gunner mo, nasa labas ba? 50 meters away yung mga ganon-ganon. Isa yan sa mga gunner ni Tito Norms, yung Von. At number 5, ito si Sir Lemor. Ito si Sir Lemor kasi, din to si Sir Lemor Pinakiusapan na rin ito, min Ito, siguro hindi naman masama kung ilalabas ko ito, I-interviewin din sana ito dapat. Alam mo sana kung na-interview ito, hindi to kasama Kung nagsalita ito hindi namin alam kung takot siya or Meron pa akong ibang alam na kinakausap, pero saka na lang siguro natin pag-usapan. Dito lang muna tayo kay Sir Lemor. Hindi lang siya ang kinakausap noon na magsasalita against kay FLM. I-interviewin ni Sir MG. Kaya lang ang naging problema dito kay Sir Lemor, nagpapaano to parang hindi naman siya nanghihingi ng pera, pero nagpaparinig ito ng kailangan may bayad Yung mga pananalita na, syempre may pangangailangan din ako. Yung mga ganun na pananalita ba? Na kung tutuusin, bibigyan ka naman kasi talaga. Lahat naman ang nag-guest doon, syempre, may paabot naman na tulong yun. Hindi naman kinakailan ni Sir MG yun. Kasi, syempre, pumunta nga naman doon, alam, ano ba may maabutan mo, At the end of the day kasi, hindi naman mahalaga kung nabigyan mo ng pera yun o hindi. Mahalaga doon kung totoo ba yun nilahad nyo at buong tapang yung sinabi kung ano yung totoo. Kaya lang ito si Sir Lemor, parang priority niya dapat may ganire Parang nakita ko kasi yung convo nito na habang yun nga nililigawan siya ng mas pinili niya na doon parang nawala ng gana na
Ang importante, kailangan bayaran siya. Something like that, ano. Hindi naman exact na ganun, pero ganun ang papupuntahan. Eh, di yan ang problema. Di kasama ka ngayon. Di ba? Kasama ka. No choice ka ngayon, men. Tapos, number 6, secret. Ito, pwede ko naman sabihin to eh. Nasabi naman ito ni Sir Erwin sa live ko. Hindi nyo rin ito kilala. Pero yung mga lumang sumusubaybay sa kaso na to, feeling ko kilala nyo to. Kilala nyo si Alyssa D. Alyssa D. May record ba? Ito yung bading na kasama ni Sekyama dati. Maaano ko ba ito? Mahahanap ko ba ito? Wait lang ha. Tingnan natin kung mahahanap natin ito. Ito. May file yata ako eh. Kung malalaman nyo ito. Doon sa mga old videos ko, no? Ito. Ito si Ma'am Alyssa D. Ayan. Sabi dito, sign mo. Sorry. Ito, yung may salamin na yan. We are not accepting any donation. We are not accepting any donation. Ito, si Ma'am Alyssa D. Ito naman si Sec AC. Ito maganda ito. Ito yung lehitimong reporter yata ito or ano. So ito, si Ma'am Alyssa D. Ito. Sinama ito. Kaya lang ito ay patay na. Patay na to si Ma'am Alyssa. I don't know kung anong kinamatay niya, no? Pero patay na ito. Kaya lang isinama daw siya doon dito kasi isa siya sa kasama sa kasama sa transaction eh. Kasama siya sa conversation. Siya yung naging bridge. Kasi 'di ba, kahit si Mighty Manong tanungin no. Tanungin mo si Mighty Manong, meron siyang screenshot na ito yung nang hihingi si Ma'am Alyssa D, kaya lang patay na ito. 'Di ba? Tapos sa number 7, may sinasabi si Sir The Kings na ex daw ni FLM sa Japan. Hindi ito si Ma'am Mayu. Hindi ito si Ma'am Mayu. Kilala ko ito. Itong, hindi siya. Ito yung, kahit nga sabihin ko dito, hindi nyo rin naman siguro kilala ito eh. Yung mga panahon ni Makagago na invest dito kay FLM, hindi nyo rin siguro kilala to. Pero kilala ko yun. Maganda ito eh. Tapos, meron itong, pinapakalat nila na may anak daw si FLM dito na dinidisplay nila yung bata dati. Na hindi naman ako naniniwala dahil maganda rin yung bata eh. Tsaka maputi yung bata. Batang babae na pinapalabas nila. Makikita ba dito? Kasi nag-a-appear yun sa ko eh, sa memories ko eh, 5 years ago. Pero wag na, no, baka patahimikan na natin yung bata. Yun lang ang natatandaan ko dito. Sinama nila sa sa parang drama nila na nagsalita na ang anak ni FLM, I think Princess Amy Marcos daw yung name. Princess Amy Marcos, no? Yung name nung anak na, 'di ba? Anyway, so pero itong top 8, itong slot ng 8 pala, dalawa ito mag-asawa. Dalawa ito mag-asawa. According kay Sardong Batalan, itong mag-asawa na to, hindi nila mini-mention kasi may potential ito na maging star witness. Itong dalawang mag-asawa na nandini. Kasi alam ko ito, nakaranas din ito eh. Ito yung isa sa kinikwento ni Ma'am Arceli na may mabigat ding pinagdaanan kay FLM. Kaya lang kasama kasi siya. Anong nangyari daw dito, sabi ni Sir The Kings, nangutang daw ito kay Ma'am Karen para ibigay kay FLM na hindi na binayaran nito.
Kaya naging kasama siya doon sa kakasuhan. Naging magkasama silang dalawa, mag-asawa sa kakasuhan. Tingnan mo kung gaano nasira ang buhay nila, no? Itong mga to, ang gaganda na ng buhay nito sa ibang bansa, eh. Sa pagkakaintindi ko, parang maganda yata ang posisyon nitong mag-asawa na to sa ibang bansa. Parang yung isa nasa automotive industry yata, yung pagkakaintindi ko, no? Pero, ano eh, hindi naman malinaw dahil, syempre, chismis lang tayo. Pero, itong mag-asawa na to, isa ito sa kinikwento, kung mababalikan niyo yung video ko, ayoko nang kalkalin, ano. Isa ito sa kinikwento ni Ma'am Arceli noon, na may pinagdaanan din. Now, yung nagtatanong, si Ma'am Arceli ba magkakaso? Kung sino yung Ma'am Arceli na yun yung in-interview ni Sir Nasukir, na nagpaluwal ng, I think, 2 million din yata. Tapos nung sinisingil niya na si FLM, pinagmumura daw siya yung matanda. Yung may conversation ito, voice conversation na ini-interview ni Sir Nasukir, kung naalala nyo, 'di ba? Yun naman, kaya hindi magkakaso yun dahil parang nahihiya din siya, kasi parang ayaw yatang malaman ng anak niya na pinag-aaral niya na may siyang pera kay FLM. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung pagkakaso kasi choice yan, May kanya-kanyang decision kasi kung magkakaso o hindi. Pero malay natin, dahil naglakas ng loob si Ma'am Karen, 'di ba? Hoping na may magsunudan, lalo na pag bumaliktad itong mag-asawa na involved. Tapos ito pa, isa na sagap natin, si Sir Alex daw. Yung mga dato daw sa Mindanao, alam na, Sir Alex, kung anong ginawa mo. Well, let's see, no, kung ano yun, ito yung tungkol sa Muslims, no. Tapos yan, nag-live kami. So, yun lang yung mga napag-usapan kagabi. Na ang ginawa ko, binuod ko na lang para at least kahit papaano, naintindihan yung details. Kung interesado lang naman kayo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.